lagay at sitwasyon ngayon ng Bulkang Mayon at Bulkang Taal at ang mga earthquake preparedness measures. Ating tatalakayin kasama si PHIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol. Dr. Bacolcol, magandang tanghali po at welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali din po sa inyo. Oo sir, mula po noong buwan ng Hunyo, nung iakyat ng PHIVOLCS sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon, ano-ano po ba yung mga factors na tinitingnan ng PHIVOLCS upang maibaba na po yung mga alert level nito? May dalawa tayong factors or parameters na dapat makita natin bago namin ibaba yung alert level from 3 to 2. Una, yung paghinto ng paglabas ng lava mula sa bulkan. As of last night, meron pa rin nilalabas na lava yung bulkan. And yung pangalawa, yung paghinto ng pyroclastic density current events. And as of 5 a.m. yesterday to 5 a.m. today, meron tayong naitalang tatlong pyroclastic density current events. So kapag hindi natin ito ma-observe, then we can lower the alert level from 3 to 2. Sir, ito po ba yung sinasabi ninyong slow effusion o yung mabagal na pagdaloy ng lava mula sa Bulkang Mayon? Ano po ang ibig sabihin ng aktibidad na ito? Dahil parang ang tagal, ilang buwan na rin po itong ganito, no, More sir? than 3 months na. Ngayong More October than 8, mag-4 months na. Okay, so dahil po dyan, feeling nila parang anytime, baka bigla namang sumabog ang Bulkang Mayon. And it could take so long na parang hindi mo alam ang gagawin mo pag ganyan pong katagal. Ganyan talaga ang behavior ng bulkan kapag nagkakaroon ng effusive eruption. So, for example, in 2014, it took 3 months bago huminto yung activity sa Mayon. It was also an effusive eruption. Meron namang 2018, it was an explosive eruption and it only took 2 months. So, dito sa Mayon volcano, this would probably take several more weeks bago tuluyang huminto. And we're hoping na mapabilis yung paghinto ng paglabas ng lava mula sa bulkan. So, hopefully mag-stop na kasi kung 4 months, more than 4 months, medyo matagal-tagal na rin to, ano, Yes, sir? that's right. Compared dun sa mga dati. Okay, so yung pagsabog talaga, hindi naman po inaasahan to. We are not discounting the remote possibility na pwede Remote, pa rin, no? yes, the remote possibility that it would still have an explosive eruption. But if we look at the parameters now and compare these parameters with the parameters that we've observed in July, August, medyo hindi na masyadong elevated yung mga parameters natin. So, hopefully po, ayaw naman nating takutin sila, no? The possibility is very slim. That's right, that's Opo. right. That's right. Okay, posible pa rin po bang magkaroon ng lahar at sediment-laden stream flows dahil po sa activity ng Bulkang Mayon? Ano-ano pong mga lugar ang posibleng daluyan nito? Pwede rin magkaroon ng lahar kapag malakas yung ulan at continuous yung torrential rainfall. And may mga river channels kami na-identify na pwedeng daanan ng lahar. Ito yung karamihan dito nasa southern side ng Mayon Volcano. Kasama nito yung Miisi River, Bonga River, and iba pa. Marami pang rivers na kami na-identify and it's more on the eastern and on the southern side ng Mayon Volcano. Recently, Doctor, meron tayong mga naitalang volcanic fog na po. Ito bang sa Mayon, yung sulfur dioxide emission mula sa Mayon tulad ng VOG na inilalabas sa Bulkang Taal, posible po bang may ganun din tayong ma-experience? Mukhang malabo for Mayon Volcano kasi for one, mataas yung elevation ng Mayon, nasa 2,400 meters above sea level. And madali lang ma-disperse yung sulfur dioxide. And since mataas na siya, madaling kumalat. And second, hindi naman gaanong marami yung binubugang sulfur dioxide sa Mayon. For example, yesterday, nakapagtala lang kami around 800 tons per day of sulfur dioxide. So, generally, hindi masyadong maraming volume ang binubuga ng Mayon Volcano as compared to Taal Volcano. Speaking of VOG, no, sir, kasi maraming mga kababayan natin bumibili na ng mask talaga, no, para makaiwas dito. And yung iba nagka-cancel pa talaga ng klase. Pero dito po sa Bulkang Taal, ano po yung kasalukuyang aktibidad na naitatala natin dito? At masasabi po ba natin na mabuti na yung air quality sa paligid ng Taal? Okay, so for Taal Volcano, from 5 a.m. yesterday to 5 a.m. today, wala kaming naitalang lindol. And in fact, this is the 7th day na walang volcanic earthquake na naitala sa Taal Volcano. And yung
Yung air quality naman sa Taal, usually in the morning, wala kami nakikitang VOG. Pero katulad kanina, may, at around 11 a.m., doon sa main crater, may VOG kaming na-observe. But usually, nawawala siya sa hapon, and lalo na kapag umuulan. And yesterday, it's the same thing. Around 11 a.m., nagkaroon ng light VOG sa main crater, and then nung hapon na, lalo na umulan kahapon, biglang nawala. Oh, that's good news, no, sir? Pero follow up lang, sir, ilang tonelada na po ba yung pinakahuling naitalang sulfur dioxide emission mula sa Taal Volcano? Kahapon nakapagtala kami ng 2,088 tons per day of sulfur dioxide. And medyo mababa to if you compare this with the sulfur dioxide in 2021, umabot po ito ng 25,000 tons per day. Okay. Sir, what about here in Metro Manila? Kumusta naman po ang smog? Well, kung... Na kaiba dito sa VOG. Kasi actually, sir, I wanted nga to text you last time na kasi nagkaroon ng confusion na talagang akala nila konektado yung VOG ng Taal dito po sa smog ng Metro Manila. Yung pala, coincidence lang po ito. That's right, kasi malaking area yung sinakop ng thermal inversion. So nagkaroon ng thermal inversion sa Taal area, Batangas area, nagkaroon din ng thermal inversion dito sa Metro Manila. And sa Taal, yung hindi makaangat, yung sulfur dioxide. Dito sa Metro Manila, ang hindi makaangat, yung fumes, yung pollutants, kaya nagkakaroon tayo ng smog. And ngayon, lately, maulan, nawawala. So medyo clear na yung hangin na, yung Quality hindi ng na air. Hindi na hazy yung Metro Opo, Manila sa Metro Manila. So that's gusto right. natin yun Dahil sa pag ulan. umulan pala. Kasi pag umulan daw at meron namang sulfur dioxide emission, iba rin naman yun, ang effect naman daw niya, acid rain. That's right. Pero kapag may sulfur dioxide kasi madaling ma-dissolve yan, we're hoping na uulan para Mas gusto ma-dissolve, nyo. mas madaling ma-dissolve yung sulfur dioxide sa ulan. And kapag may VOG, madaling ma-flash out yung VOG kapag umulan. Okay. At saka hangin. What about hangin? Gusto nyo rin yun? Para Yes, that's mawala? right, that's right. Okay. Tanong mula po sa ating kasamahan sa media na si Earl Tobias ng IBC13. Ano po naman ang update sa activity ng Canlaon? Yan, Bulkang Canlaon. Canlaon Volcano, it's still on alert level 1 since 2020. And mayroon kaming tatlong volcanic earthquakes na naitala from 5 a.m. today to yesterday to 5 a.m. Kanina. Pero ano pong ibig sabihin nun for Mount Canlaon? When was the last time po ba na nagkaroon tayo ng Eruption? Yes. Mount Canlaon last erupted in around December 2017. Okay. And yung mga effusion na ganyan, mga sulfur dioxide emission, Yung sa Canlaon, meron kaming the last measurement that we have, umabot po ng 1,000 tons per day. So mataas na yan for Canlaon Volcano because normally yung Canlaon Volcano, yung sulfur dioxide niya, umabot lamang ng 50 tons per day. Normally, yun yung background level. And 1,000 tons per day, medyo elevated po yun for Canlaon Volcano. So anong advice niyo po sa mga nakatira malapit sa Canlaon Volcano? Again, advice namin is meron tayong permanent danger zone around Canlaon Volcano. It's 4 kilometers. So yung mga tao, sana huwag pumasok doon sa permanent danger zone. Even if it's on alert level 0, dapat wala ring tao doon. It's the same thing with Mayon Volcano. Even if we lower it to alert level 0, dapat walang tao din Sa danger sa zone. permanent danger zone. That's why it's called permanent danger zone. Okay. Ito, sir, follow-up question lang mula kay Earl Tobias ng IBC13 pa rin po, no? As of now, 3 active volcanoes ang may nakataas na alert levels. Is this considered normal occurrence, sir? And is this the first time na nangyari to na sabay-sabay po? Hindi naman, well, we have 24 active volcanoes. And there is always this possibility that 2 or 3 volcanoes would start to act up simultaneously. So hindi naman po to, siguro kapag sinasabi yung sabay-sabay na pumutok, ayun yung medyo unusual. But it's also possible kasi nga we have 24 active volcanoes. Sabay-sabay na may alert level, hindi po to a first time. Okay. So, wala tayong magagawa, no? Kasi talaga nga disaster-prone tayo. Nasa Pacific Ring of Fire. Tinuturo sa mga anak ko yan. Ako, parang nakakatakot na tuloy tumira sa Pilipinas. Pero, sir, para naman hindi tayo matakot, ano? Dahil ang daming aktibo ngayon, kahit nasabi mo, level 1, di ba? Ano po ang assessment ng FIVOC sa mga isinasagawang mga drills sa bansa? Katulad po ng earthquake drill. Sa tingin niyo po ba, nagbabago na ang behavior, ang pagiging handa ng ating mga kababayan tungkol po sa mga kalamidad?
Okay, I think we're more prepared now than say 20 or even 30 years ago because of this earthquake drill. Ang laking naitulong nung earthquake drill sa pagtaas ng awareness ng mga tao patungkol sa lindolan. In fact, yung anak ko, hindi ko naman tinuruan, nagkaroon ng malaking lindol from Manila Trench. Siya mismo, 10 years old, nag-duck cover and hold. Yes. So, natuwa ako kasi tinuturo sa school. And yung mga school kasi sumusunod dun sa quarterly earthquake drill ng NDRRMC. Saka even government agencies, sir, Yes. no, talagang nakikilahok sa mga duck cover and hold, kaya mas prepared na. Kasi recently, di ba, meron tayong mga malalakas na lindol din eh. That's right, that's right. Yeah, lalo na sa Ilocos region, di ba? So maganda po yan. Actually, yung anak ko, nakita ko sa schedule, may earthquake drill sila next week. Yan sa paaralan. So, maganda yan. Pero maganda rin sana yung sabay-sabay, no? Like, coordinate with the parents. Kasi pag nangyari yan during class hours or office hours, saan pupunta ang magulang? How will you contact your child? O yung mga nag-oopisina mong kamag-anak? Parang, parang ako, wala pa ako natatanggap na ganyang parang paghahanda. Para, kumbaga, With the parents, yes, no? Yung with mga everyone susundo. concerned, yes. Dapat yung pamilya mismo, they have their own disaster preparedness. And dapat alam ng mga bata kung saan sila pupunta in case may lindol and ano yung number na tatawagan. Dapat meron silang, they know where to go. Oo, at saan sila susunduin? Kunyari that's nangyari right, sa that's right. school, 'di ba? Saang parte ng school? Anong maglalakad na lang ba sila sa kalsada? Di ba? Ganun baka magkawalaan pa. So, it's a question from a concerned parent like me. Na it would be nice to know, I know na kailangan lahat tayo handa, pero kung lahat consolidated, di ba, mas maganda po. Opo. So, ano naman po ang efforts ng pamahalaan para mapalalim pa ang kaalaman ng mga kababayan po natin pagdating sa disaster preparedness? Yung NDRRMC has prepared tools that would help the LGUs prepare their comprehensive land use plans. Yung DILG naman po, meron silang operation listo that would help LGUs bolster their disaster preparedness also. And kami naman sa FIVOX, we have stepped up our mapping efforts and our information dissemination campaigns, and we have developed tools na magamit ng mga common tao para malaman nila kung yung area nila is kung ano yung ano yung hazards meron sa lugar nila. Oo, so safe to say, sir, na wala namang dapat ipag-alala yung mga kababayan nating nanonood, no? Dahil may mga active volcanoes tayo, pero under monitoring na ng FIVOX. We have 24 active volcanoes, and 10 of these we are monitoring. Alright, so sir, mensahe nyo na lang po, no, sa kapaalala sa mga lahat ng kababayan natin na nanonood ngayon, especially po yung mga nag-aalala kasi yung iba, di ba, kapag may mga naririnig silang alert level mula sa mga bulkan. Okay, so paalala lang namin sa mga kababayan natin na nakatira around active volcanoes. Meron po tayong permanent danger zone, lalo na sa Mayon at sa Taal. So wag po nating subukang pumasok sa permanent danger zone. May reason po tayo kung bakit in-institute natin yung permanent danger zone. It's para to sa kaligtasan natin. And disaster preparedness po, hindi lang po business ng FIVOX yan. It is everyone's collective duty to prepare. Oh, sabi nga ni Dr. kanina, dapat pati yung mga pamilya, no, may Yes. sarili palang plano in case may mangyari. Maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon po, FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol. Salamat po. Thank you also for having me here.